So hi guys! Welcome back to my YouTube channel. So kung bago ka lang dito sa channel ko guys, I'm Christine Salazar, your sales consultant here in Peak Motors sa Seabad Santos. So in this channel guys, makikita nyo po kung paano tayo nagre-release ng unit, nagre-review din tayo, and in this video guys, sasagutin natin yung mga frequently asked questions dito sa YouTube channel natin and sa ating Facebook account. So, nilist ko sila guys para ma-address natin isa-isa. So, kung first time mo mag-a-apply ng auto loan or interested ka mag-apply ng auto loan in the near future, this video is for you. So, simulan na natin guys. Number one question is, paano mag-avail ng sasakyan or paano ba bumili ng sasakyan? So, meron kaming 3 modes of transactions dito guys. Pwedeng cash basis, bank purchase order, and in-house bank financing. So, simulan natin guys sa cash. Kapag cash, ang kailangan lang naman natin is one valid government IDs. Tapos, syempre, yung pambayad natin na cold cash or pwede nyo rin siyang ibang transfer sa mga account ni dealership or pwede rin namang manager's check. Pero may mga instances kasi guys na kapag MC yung binabayad sa amin, hindi namin kaagad na re-release yung unit kasi hindi siya kaagad nagre-reflect. Ang pinakamabilis na paraan para makapag-avail ng sasakyan is through cash payment. Then, number 2 is bank purchase order, yung tinatawag natin na bank BO. So, ang process naman nito guys is direct po kayong mag-a-apply sa mga bangko, then hihingi lang kayo sa amin ng discounts ng preferred nyong unit. Once approve po kayo sa bangko na preferred nyo, i-reach out nila kami para dun sa arrangement ng mga documents like purchase order and authority to deliver or yung tinatawag nilang ATD. So, kapag meron ng ATD guys, magda-down payment po kayo dito sa dealer namin and pwede na nating i-release yung unit. So, last transaction guys is in-house bank financing. So, dito nyo maa-avail yung mga low down payment, all-in promos, and mga exclusive freebies na sinasabi natin sa mga other videos natin. So, sa in-house bank financing guys, kabaliktaran naman siya nung bank purchase order. Kung sa bank purchase order, kayo yung directly na mag-a-apply sa bangko. Sa in-house bank financing naman guys, yung mga requirements nyo, kami yung mag-aayos para i-apply dun sa mga affiliate banks namin. So, ang kailangan nyo lang gawin is ipasa sa amin, mag-fill up ng application form and isubmit yung mga necessary requirements, then kami nang bahala mag-process sa bangko. Tuturuan na lang namin kayo ng mga isasagot sa mga interviews. So, ayun yung 3 kinds of transaction. Ulitin ko, cash, bank purchase order, or in-house financing. Okay guys, number 2 question, nilist ko kasi dito guys for a while. Number 2 question, sino-sino ang pwede mag-apply ng car loan? So ayan guys, sino-sino yung mga pwede mag-apply ng car loans? Pwede po mag-apply ng car loan ang mga locally employed, business owner, OFW, land-based or sea-based, or yung tinatawag natin mga seaman. Pwede po silang mag-apply ng auto loan. So, with regards naman sa requirements, guys, ang kailangan lang naman natin for locally employed is 2 valid government IDs, proof of billing, COE with compensation, or latest 3 months payslip. Bali, kung ano muna dun, guys, yung meron kayo, yun na lang din muna yung isubmit nyo sa akin. Pero if meron naman na kayo lahat, much better. Kasi mas prefer ng bangko ngayon, guys, na kompleto yung mga requirements. So, para sa business naman guys, ang requirements naman natin ay 2 valid IDs, DTI permit or business permits, latest 3 months bank statement, and picture ng business. So, kung may plano kayong mag-apply guys in the near future and may mga ganyan kasing application hindi daw sila naglalagay ng pera sa bangko, I suggest na yung 3 months na bank statement is i-workout natin para mas malaki yung chance na ma-approve tayo sa bangko. Kasi malaking factor guys sa mga affiliate banks natin na merong pumapasok at lumalabas din sa ating mga bank accounts. Meaning, may movement yung business natin. So, yung picture ng business is not necessary. Kailangan naman talaga. Pero ako, nire-request ko na siya kasi minsan hinahanap na rin nila sa amin. So, para at least kapag tinanong ako, Christine, may picture ka ba ng business nito? On the spot, may maibibigay kagad ako. Para naman sa mga OFW or mga seaman,
ang kailangan natin is principal borrower po dito sa Pilipinas, kung sino yung nakaka-receive nung monthly remittances natin, 2 valid government IDs, principal and co-borrower, latest contract, 3 months proof of remittances. So, yung 3 months proof of remittances, guys, magpapadala po kayo through remittance center like Cebuana, Villarica, M. Luwilier. Kailangan po natin yung remittance slip. So, make sure na maitago natin, guys, yung mga remittance slip kasi kakailanganin natin sila. So, if through bank naman, kailangan lang naman natin is yung latest 3 months bank statement. So, proof of billing, kailangan din natin, guys. Tapos, merong mga recent questions sa akin, guys, na ako naman yung nasa ibang bansa, ako yung magbabayad ng unit. Bakit kailangan nakapangalan pa doon sa pinapadalhan ko sa Pilipinas? So, kailangan kasi po natin na magpirma ng mga loan documents in actual sa dealership. Kaya, ang magpi-principal borrower po talaga is kung sino yung nandito sa Pilipinas. Pero just in case na meron naman pala kayong scheduled na uwi, just let us know para po mapagpalit namin yung application and kayo po yung maging principal borrower namin. Marami tayong clients, guys, mostly OFW talaga, and nakapangalan yung unit kung kanino talaga nila pinapadala yung remittance. Another question, kailangan ba palagi ng co-maker? So, hindi naman required na palaging may co-maker, guys. For example, single ka, wala kang co-maker na mailalagay. As long as kaya nung income mo, yung unit na ina-apply, okay lang naman po ang single signatory. Pero, just in case, guys, na married na yung civil status natin, ang required na co-borrower natin is yung ating spouse, regardless if may work siya or wala. Example naman, single ka, tapos hindi kaya ng income mo yung required salary na kailangan dun sa unit na gusto mong applyan, ang pwede mong maging co-borrower is yung mga immediate family mo. Pwedeng kapatid na single din, or pwede naman parents. So, just in case naman, ito pa, isa pa. Meron kang partner, parehas kayong single, yun. Then, meron kayong anak, pwede mo siya maging co-borrower as common law. Gaano katagal yung approval? So, to be honest, guys, yung approval natin is 5 to 10 working days. Pero minsan, kaya talaga ng 1 day as long as sobrang ganda ng account and available yung mga bangko namin dito sa dealer na ilalakad ka agad namin yung application. So, just in case na hindi ka agad ma-approve in 1 day, expect natin yung 5 to 10 working days. So, next. May credit card akong hindi nabayaran before. Possible ba ako ma-approve sa auto loan? So, with regards to this question, guys, I suggest upon application pa lang, maging honest na tayo kay agent kasi may factor talaga if meron tayong mga unsettled credit cards. To answer directly naman yung tanong niya, may chance pa rin naman, guys, na ma-approve sa auto loan. Kasi may mga clients ako na meron silang mga credit cards before, way back 2010, ganyan, na-aaprubahan pa rin naman. Maliit lang yung amount. Minsan, pinapasettled na lang siya sa atin ng mga approving bank. Pero kung sobrang laki, possible na ma-decline or higher down yung aprubahan sa atin ng bangko. Lalo na kung maganda na yung mga previous accounts natin or yung history natin. Yun, higher down na yung i-approve nila sa atin. Nag-apply na ako before pero na-decline. Kailan ako ulit pwede mag-apply? So, kung nag-apply na kayo before and na-decline kayo, pwede na po kayong mag-apply ulit after 3 months. Pero I suggest kung ang naging, kunyari, nasa business industry kayo and ang naging reason kung bakit kayo na-decline is dahil sa bank statement, i-work out nyo na kaagad, guys, yung bank statement nyo. Tulungan nyo na si agent. Mag-in and out na kayo, hindi naman kailangan na sobrang laki ng laman ng bank account nyo. Ang kailangan lang is moving siya. Meron siyang flow. Approve ako sa ibang dealer, pwede ko ba i-transfer sa ibang dealership? Once approve po kayo sa auto loan, pwede nyo rin naman po siyang i-transfer from one dealer to another dealership. Pero syempre, guys, tulad ng palagi kong sinasabi, i-advise nyo rin po yung ahente nyo or yung naunang nag-effort na may plano kayong ilipat yung approval nyo para at least hindi lang din po siya mabibigla. Kasi merong mga instances, guys, na pina-approve kayo ni agent, ginawa niya lahat ng paraan,
pero all of a sudden, hindi nyo na siya nabalikan. Syempre, masakit yan sa part niya. So, ayun lang naman guys, yung mga frequently asked questions sa atin. So, if meron kayong mga for quotations or unit inquiries, pwede nyo po akong tawagan sa mga contact numbers ko na indicated below or dito guys sa personal Facebook account ko. If you have any questions guys, please don't hesitate to comment down below, or kung bago ka lang dito sa channel ko guys, please subscribe on my YouTube channel. So ayun lang guys, see you on my next video. Bye!